rockin' with it. Hello beautiful people! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo napaka-fresh ng beauty natin today. So kahit yung ating kabintian ay may diferensya ngayon, pero syempre maganda pa rin ang Mama Sam ninyo. Charot! Ayun nga, Diyos ko, di umagri yung lalamunan ko. So, eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, nakakataas ng kilay. Oo. May isa muna akong chika bago ako pumunta doon sa main chika natin. Nanonood ba kayo ng Pinoy Big Brother? So, yon yung Pinoy Big Brother Gen 11. Diyos ko, nakakaloka to, sa totoo lang. Naloloka ako doon sa mga kaartihan ng mga tao doon sa loob ng bahay ni Kuya. Actually, hindi naman na to bago sa atin. Pero alam nyo, sa totoo lang, talagang plastic na plastic ako sa mga drama nila. Yung alam mo yun, yung mga drama nila, yung mga emote nila na keso ganito, keso ganyan. Oh my gosh, nakakaloka. Diba? So yun, so naloka ako dun sa part na bobotohin nila yung kalaban nila para ma-out. Tapos pag lumabas, Diyos ko, mega cry at mega, alam mo yung parang hindi sila makamove on. Eh sila naman ang bumoto. Di ba? Diyos ko, naloka ako, nawindang ako doon. Tapos nag-aaway-away sila ng dahil sa Tosino ngayon. Alam, Gunisa. So nag-aaway-away sila. Tapos, napansin ko din, lalo na yung breaks, parang hindi siya open doon sa communication na para ikino-correct. Kung tutuusin naman, mali naman eh. Kung halimbawa 16 yung tao, tapos nagluluto ka, dapat 16 na itlog o 16 na hotdog, 16 na langgunisa. Hindi, magluluto ka ng 6 na langgunisa o 10 langgunisa tapos 6 na hotdog. Tapos ibibigay mo doon sa mga iba. So dapat tatanungin mo na yun lahat. O, magluluto ako ng langgunisa, sinong gusto? So, lulutuin ko to lahat ha. So, may hindi ba kumakain? May allergy ba sa baboy? Mga ganon. Hindi yun, Diyos ko. Nakakaloka talaga. Nafe-fakean talaga ako sa mga eksena nila. Pero I love to watch. Di ba? Kasi may drama. So, pag may drama, masaya. So, ganon. So, good luck talaga dito sa mga kandidata ng Gen 11. So, yun, parang beauty queen lang din. Anyway, so, eto na. So, mainit ng pinag-uusapan ngayon sa social media na ang magiging isa sa mga malakas na pambato ngayon dito sa Miss Grand Philippines ay si Chelsea Fernandez. Oh my gosh! Naloka ako kahapon na pumutok yung balita na sasali daw ba itong si Chelsea Fernandez dito sa Miss Grand Philippines. So, ang reaction ko dyan, bongga. Charot. So, yun. Nababonggahan ako kasi syempre, Chelsea Fernandez, alam naman natin na ex-senadora din to. So, tingnan natin kung ano ang maipapakita niya dito. Ito yung hindi ko makalimutan na red lipstick. Na ang ganda-ganda niya. Tapos, talagang ma-eksena siya, matalino, may beauty talaga na ino-offer. So, hindi ko lang alam yung attitude niya ha. Kasi nagtaka ako sa Miss Globe, hindi siya pumasok sa semifinals. Hindi ko alam kung sinadya ba yun or may something wrong ba. Pero kung talino ang pag-uusapan, matalino. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda. Kung eksena ang pag-uusapan, eksenadora. She know how to do. Kaya parang yung narinig ko, nasasali daw to dito sa Miss Grand Philippines. Oh my gosh, bongga, di ba? So yon. So ang tanong ng lahat, delikado daw ba dito si CJ Apiasa? To be honest, yes. So yon, kasi parang feeling ko between her and CJ Apiasa, lalo na alam natin, pro-media ang may hawak dito kay Chelsea Manalo, Chelsea Fernandez, di ba? So ngayon, ang nakakaloka dito, si Chris Nagravides ay from pro-media, di ba? Kasi pro-media si Chris na eh. Kaya yan nanalo dahil suportado yan ng pro-media bukod doon sa maganda na, bukod doon sa ex-senadora na, talagang malakas talaga yung kapit nila at yung suporta na ibinibigay sa kanila ay talagang winner. So, hindi rin ako magtataka
kung maging priority din ni Mr. Arnold etong si Chelsea Fernandez. Ang tanong, swak nga ba siya sa Miss Grand? So, ako, masasabi ko, una, doon sa makakalaban niya si CJ Apiasa, di ba naglaban na silang dalawa dati? Tapos si CJ Apiasa na out sa Binibining Pilipinas. Tapos ito naman naging Binibining Pilipinas Globe. Kung profile ang pag-uusapan, maganda rin ang profile ni Chelsea Fernandez at kilala natin na talagang palaban din ng isang Chelsea Fernandez. And then CJ Apiasa naman, nagkaroon ng chance na makasali sa Miss Universe Philippines. Ginawa naman doon first runner-up. Kaya lang, hindi ko lang alam kasi syempre iba kasi ang Miss World Philippines. Alam naman din natin ang politika din naman talaga tong pageant na to. So, hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan o ano yung magiging resulta para kay CJ Apiasa. Pero kasi kung si Chelsea Fernandez ang itatapat kay CJ Apiasa, nakakatakot kasi baka maliguak siya ni Chelsea Fernandez. Una, profile ni Chelsea Fernandez, may experience na sa international pageant and then she know how to do. Pagdating talaga sa mga eksena, magaling sa pasarela, maganda yung beauty, talagang kumbaga parang big chance for us para sa Miss Grand. Pero kasi gusto ko din manalo siya si CJ Apiasa. Kaya lang, kung sa kanilang dalawa ni Chelsea Fernandez, I think parang mas malaki yung potential na manalo dito ay si Chelsea Fernandez. Oo, ganon. Ayun talaga, aminin mo man o hindi. So, ganon talaga. So, kawawa naman. Pero kasi since natatlo naman yung corona dyan sa Miss Grand Philippines, so, carry na yan. Laban lang. Malay mo, si CJ Apiasa ang maging Universal Woman, hindi din natin alam. O pwede din naman si Chelsea ang maging Universal Woman, hindi din natin alam. So, depende. Basta kung ako sa kanila, keep going lang, laban lang, concentrate lang, and then ipakita nila yung galing nila, and malaman natin in the future. Di ba? Kung sino nga ba sa kanilang dalawa mag-shine like a diamond star. Siyempre, ang goal natin ay suportahan sila at maging happy tayo kung ano yung magiging resulta at kung sino yung ipapadala nila. So, ngayon pa lang, nararamdaman na natin na medyo magiging matindi talaga yung labanan kung nandiyan si Chelsea Fernandez. At exciting to, di ba? So, kung iisipin mo, medyo parang, oh my God, papunta tayo doon sa exciting moment. And then, ako, para sa akin siguro, medyo mahihirapan lang si CJ Apiasa dito kay Chelsea Fernandez. Konti lang naman. Pero kasi since natatlo naman yung corona, so parang feeling ko may opportunity talaga sila na maisalang sa ganito o mabigay sa kanila yung corona ng ganito. And let's see, ako para sa akin na deserve din naman talaga si CJ Apiasa mabigyan ng corona. So kung sa kanya mapupunta yung Miss Grand, okay din lang naman. Kita din naman natin na talaga katawan, ng sexy, caliber. So yon. So beauty-wise, I think doon lalamang si Chelsea Fernandez kasi parang feeling ko yung beauty talaga ni Chelsea Fernandez. Saka eloquent din tong kandidatang to, di ba? So, kita naman natin sa head-to-head challenge ng nakuha niya yung title ng head-to-head challenge queen doon sa Miss Globe. So, ibig sabihin, iba din talaga yung caliber. So, medyo nakaka-alarma nga naman kung nandiyan dyan. So, good luck, di ba? So medyo delikado lang konti si CJ Apiasa para sa laban niya dito sa Miss Grand na ngayon eksena nga si Chelsea Fernandez na minsan niya na tong nakalaban sa Binibining Pilipinas at napatunayan na doon ni Chelsea talaga na kung gaano talaga siya magkagaling pagdating talaga sa beauty pageant. So ngayon tingnan natin kung hamon kasi to kay CJ Apiasa para makaariba ng bonggang-bongga. So, good luck sa kanilang dalawa. So, suporta na lang tayo, di ba? Pero kayo guys, kung kayo ang tatanungin ko, sino ang gusto ninyo kung sakaling silang dalawa ang pinagpipilian na maging Miss Grand ngayong taon na to? So, tingin ninyo, dapat nga ba nating piliin itong si Chelsea Fernandez? Ako para sa akin na parang total package siya. So, medyo gandahan lang niya yung eksena niya, tsaka kaya lang wala na masyadong time eh. Pero parang feeling ko, carry naman. I think, yes, carry niya. And then, si CJ Apiasa ba, na dapat talaga, kasi magaling sa pasarela,
So, tingin ninyo, o obra ba talaga? So, yon. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa dalawang pinag-uusapan natin na kandidata. Diba? So, yon ang tanong. Sino bang magugustuhan talaga ni Mr. Nawat sa kanila? Diba? Parang feeling ko magandang package for this year. Natuwa ako kay Chelsea Fernandez, yung nalaman ko na nandiyan siya. Kasi parang, iba kasi yung dating, di ba? Iba yung galing din neto. Kaya natuwa ako. So, kung ikaw sabing ganun, 2.0 daw to ni Roberta Tamundong. So, ako naman, parang feeling ko naman, may similarities sila. At si Roberta nagustuhan to ni Mr. Nawat, di ba? Kaya lang, nagkulang lang talaga sa atake din. But I think, better si Chelsea than Roberta Tamundong, 'di ba? So, yan. Kaya good luck sa kanila and malaman natin yan kung ano magiging eksena. So, are you excited? Excited ako. So, yan. So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel natin sa Samsam TV. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa chika natin for everyday. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.